Mukhang hindi niya naiintindihan ang kanyang mga sinasabi ron. Sunod na tanong mula kay Ivan Mayrina, GMA News. Microphone, please. Hi, Yusek. Kaugnay sa tanong ni Raquel, na nung napag-usapan ho ninyo ito ng Pangulo, what was his reaction? Galit ba siya? Is he more determined now to have former Congressman Zaldico be made to go back to the Philippines para ho maimbestigahan yung mga sinasabi niya? Katulad ng sinabi natin, at sinabi po ng Pangulo kahapon, ang pagsasampa po ng kaso ay hindi pang optics lang. Kailangan po talaga ng ebidensya. Hindi po ibig sabihin po siya ay dinamay, at alam po natin, at alam din po ng Pangulo na siya ay walang kinalaman dito, at siya pa po mismo ang nagsimula ng pag-iimbestiga ng mga anomalyang flood control projects. Hindi po siya nababahala dahil alam po niya ang katotohanan, at kami po mismo ang magbibigay sa inyo ng mga detalye para malaman po ninyo ang mga sinasabi ni Zaldico ay pawang katang-isip lamang. Ito ho ang unang pagkakataon na nagkaroon ng direct accusation against the President. Again, siya po ba'y nagagalit? Or is he not taking it seriously dahil tulad na nabanggit ninyo, sa tingin niya, hindi totoo? Hindi po natin masasabing hindi niya to siniseryoso. Ang akusasyon, kahit ano po ang mangyari, maaaring may maniwalang tao. Kaya po ngayon pa lamang ay binibigay namin sa inyo kung ano pa ang katotohanan. At hindi natin siguro masisisi si Zaldico dahil alam natin na lumiliit ang kanyang mundo. Kaya nga ang sabi po natin sa kanya, siya po ay maaaring umuwi rito, mas magandang umuwi siya rito, at kanya po itong isalaysay. Dito mismo sa bansa, harapin niya ang kaso niya, humarap siya sa notaryo publiko, na lehitimong notaryo publiko. Hindi kung saan-saan lang nakukuha. Para naman mapatunayan niya ang kanyang mga akusasyon. Hala, parang hindi abogado. Kailangan daw humarap sa notaryo publiko para mapatunayan yung kanyang akusasyon. It doesn't prove ng isang notaryo, ibig sabihin totoo na. Ang dali-daling pumunta sa totoong notaryo Pupunta ka lang doon, papanotaryo mo, ito statement ko. Ano tatanong ng abogado? Totoo ba yan? Imbestigahan natin yan. Alamin nga natin kung totoo yan. Ano ba yan? Tino ko nga. Sandali, mali ata yung sinabi mo dito Bakit? Ganito ba to? Paano mo nasabing inutusan ka? Ganito na nga ang notaryo. Saan ka nang galing? Dapat ma-disbar yung mga ganito. Para daw masabing makatotohanan yung kanyang kailangan ng notaryo. Pambihirang buhay. Hindi ko maintindihan. Alam mo, sa totoo lang, tinanong ko rin yan Noon pa. Ang kontrata ba kailangan notaryado para maging legit? Hindi naman lagi It's not really necessary. It's a good advance lang. Ang notaryo para lang masabi na ikaw talaga nagsulat niyan. Hindi ibig sabihin, yung sinulat mo tama. O yung kontratang pinirman mo tama. Hindi, yun lang para lang mabawasan na yung yung mga procedures sa korte. But it doesn't prove that it's true. Ate naman, ewan ko sa'yo, abogado ka ba? Abogado ka ba, Yung totoo, abogado ka ba, Dahil mismo sa kanya mga sinabi, kung ito po ay inyong nabasa, ang dami pong mga inconsistencies. Sorry, panghuli po. Is the President willing to guarantee the safety of the former congressman? Alam mo, mahina rin yung media, no? Sana sinuplak yan What do you mean? Anong inconsistency? Asan yung inconsistency doon? Kaya lang, wala Yung mga media dyan, wala naman. Media-medyahan lang. Kasi nagpahayag siya ng pagkabahala na ayaw niya umuwi dahil daw sa banta sa kanyang buhay. Unang-una, hindi po ba dapat siya ang magpatunay kung may banta sa buhay niya? Saan po niya nakuha itong mga idea na to? Nung umuwi po ba siya dito, or rather, nung siya ba ay umalis, may pagbabanta na sa buhay niya? Nasa na mga records na masasabing may nagbabanta sa buhay niya? Dapat niya po munang patunayan yan bago niya ibuka ang kanyang bibig. Dapat niyang patunayan ng banta sa kanya? May gali. So, yung pagbabanta may resibo? Pagbabantaan ka ng isang tao, kailangan mo may resibo?
Hindi ano yun eh. Kung meron kang intel na meron siya yung may plano isang tao, pakipirmahan nga itong intel ko ito. Pirmahan mo nga itong intel. Sige na, sige na. Oh, binabantaan mo ko eh. Pirmahan mo nga ito. Mapag-alaman ko eh. Para naman patunayan ko sa taong bayan na meron akong intel na papapatay ako. Ganun ba, te? Sumasakit talaga ulo ko dito. Pabili nga ako dyan ng... ano ba yun? Ano bang mga gamot dyan sa sakit sa ulo? Sunod na tanong mula kay Eden Santos, Net 25. Yusek, ano po yung naging dahilan ni Kong Saldico, bakit siya biglang bumaliktad at itinuro ang Pangulo at si former Speaker Martin Romualdez dito po sa korupsyon sa flood control projects? Alam naman po natin na close yung kanilang relationship. Pinupuri pa nga siya ng Pangulo bilang chair ng appropriations before sila po ni Speaker Martin. But biglang naging ganito po yung kanyang salaysay at itinuro niya mismo ang Pangulo dito sa anomalya na ito. Unang-unang po, parang wala naman po ako masasabi na sila ay close. Wala po ako nakikita kung gaano ang closeness nila. So maaari, pagdating sa trabaho, sila ay nagkakausap, pero kung sasabihin niyo po ang kanilang relasyon ay close, hindi po yan natin masasabi at wala pa po makakapagpatunay ng ganyan. Unang-una po kung anong dahilan niya, yan po ang magiging trabaho ng mga matitinong mga media practitioner. Kayo po ang magtanong sa kanya. Bakit siya nagsasabi ng mga ganitong kwento at hanapan niyo po siya ng ebidensya? Ako na sasagot sa'yo. Ako na sasagot sa'yo. Ebidensya? Tingnan mo na itsura ni Zaldico ngayon. Ayan palang ebidensya na yan eh. That's a physical evidence. Alam mo kung bakit? Sabi ko nga sa inyo eh, your money can buy you a bed but not a sleep. Your money can buy you a house but not a home. Kita nyo itsura niya ngayon? Diba parang nag-intermittent fasting ng mga 5 taon? Nakita nyo? Halatang stress na. Anong motibo? Siya yung tinuturo eh. Lahat siya. Alam mo, sabi ko nga sa inyo, lagi ko nga sinasabi ito bago ko pa ito makita itong video ni Zaldico, sabi ko talaga sa sarili ko, at saka sa mga nagtatanong sa akin kung uuwi pa daw si Zaldico, tingnan ninyo kasi ang konsensya, uusigin ka niyan. Lalo na pag mag-isa ka na, matutulog ka na. Mag-isa ka. Alam nyo ba kung bakit ang tao kailangan matulog? Aside from physical reasons, kailangan mong mag-rejuvenate, kailangan mong magkaroon ng pahinga, ng rest. Aside from that, talagang you would be doon ka lang matatahimik. Doon ka lang mapapag-isip. Doon mo, kaya nga hindi nyo ba napansin? Ito this is a logic na, isipin nyo, this is a wisdom from the scripture. Di ba naalala nyo si Jacob nung pagod? Di ba? Anong ginawa sa kanya ng Diyos? Pinatulog. Aside from physical, meron din po yun pagdating sa emotions. Meron din po yan pagdating sa kaluluwa. Kaya ang tao para bagang inalaw o para hindi pala inalaw. Bakit kinailangan ng tao matulog? Kasi diyan magkakaroon ka ng pag-iisip eh. Pag-gising ka kasi, pwede mong tapalan niya ng party-party, inom-inom, droga-droga, babae, para masaya, para lahat. Pero mapapagod ka eventually. And you have to sleep. And during that time that you're about to sleep, diyan mo mauunawaan kung asan ka na. Diyan mo makikita kung asan ang state ng kaluluwa mo. Diyan ka mapapaisip. At diyan din pumapasok ang mga guilt factor, mga konsensya mo. Diyan mo na. Diyan mo na makikita. Bakit ko sinasabi ito? Sabi ko nga sa inyo, yung mga mayayaman, hindi porket mayaman yan sa tingin nyo nakakaroon ng rest yan. That is something na very, very hard. Kaya nga alam nyo,
Yan ang unang ginawa at sinabi ng Panginoon sa atin. Pag ako ang nasa puso nyo, you would have peace. No matter what is happening in this world, you would have peace. Hindi ka kasi aalisin ng Diyos doon sa sitwasyon mong yun eh. Pero meron kang peace. Yan ang isang bagay na hindi makukuha ng taong nagkakasala. Peace. So anong ibig sabihin nito? Simple lang madam. The reason why I think kaya siya nagsalita na ay binabagabag na rin siya ng konsensya niya. Binabagabag na rin siya ng kaluluwa niya. At the same time, hindi niya matiis na ako lang. Ako lang ba ang babansagan na corrupt? Na i-equate sa word na corruption? Na i-equate sa flood control project? Hindi ako papayag. Iyon ang dahilan niya, malamang, aking opinion lamang, kaya siya nakapagsalita. Kaya siya nagsalita na. Hindi tama to. Kaya tingnan niyo, stress na stress yung mama, oh. Walang I don't think nag-e-exercise siya, no? Kaya nagda-diet siya. Kaya pumayat siya ng ganyan. Hindi, stress yan. Out of stress. Babagsak talaga yung katawan niya. Tingnan mo si Romualdez, pumayat din. Pareho sila. Nung nag-uusap pa sila noon, ang saya-saya nila, nakangiti, ang bobotsog nila. Ngayon, ganyan na. Stress. Sabi ko nga sa inyo hindi natutulog ang Diyos. Kung sa tingin ninyo, wala na solusyon sa buhay na ito, lalo na sa Pilipinas, wag ho tayo Dahil lahat po yan natutulog. Lahat po yan babagabag ng konsensya nila. Lahat po ng gumagawa ng katarantaduhan sa Pilipinas, mapapaisip yan one way or another. Maaano yan ng kanilang konsensya. And I think that's what happened with Zaldico. Kaya siya nagsalita. Sandali, kailangan ko nang ilabas to Ngayon, sigurado ako, 100%, I'm really sure na nailabas niya na yung nalalaman niya. Ay kahit papaano, makakatulog na siya ng maayos. Kasi nalaman na ng taong bayan kung ano talaga nangyari. Again hindi ko sinasabing walang kasalanan si Zaldico. That's not my point. Hindi yan ang sinasabi ko. Ang punto ko lang dito, yan ang dahilan kung bakit siya nagsalita. Gusto niya nang ma-release Sabi nga nung kanta, please release me, let me go. Gago! Ganyan Di ba pagka may problema ka, anong isang ang solusyon sa iyong problema? Huwag kang mag-isa. Huwag kang mag-solo. Kumausap ka ng matinong kaibigan mo, sabihin mo lahat ng nararamdaman mo para mailabas mo. Ganyan ang ginawa ni Zaldico, inilabas niya ito. Ganito talaga yan Pak. Anong? Is it 100% the truth? Maybe not. Maybe binawasan niya yung para sa kanya. Pero sigurado ako, para ma-release siya, sinabi niya ang karamihan ng katotohanan doon. Ganun lang kasimple yun, madam. Hirap bang tanggapin? Kailan ka kaya magigising sa konsensya mo? Kung kami po ang tatanungin nyo, hindi namin alam kung bakit siya nagsasalita ng kasinungalingan. Alam namin! Most probably, para namin. itawid ang kanyang sarili at sabihin wala siyang kasalanan. Meron. Yun ang pinaka-basic. Meron! Pero kung ano pang mas malalim na dahilan niya, kayo na po ang magtanong sa kanya. Ano po yung ini-expect ng Pangulo na implikasyon itong paglantad ni Zaldico at pagturo mismo sa kanya sa anomalyang ito, lalo't ang taong bayan po ay sinasabing galit na nga sa nangyayaring matinding korupsyon po sa gobyerno? Ang implikasyon pong nakikita natin ay mas magagalit ang mga tao kay Zaldico dahil sa kanyang pagsisinungaling. Wow! Hindi. Gago! Ito ang klase ng taong nagbubulag-bulagan. Madam, mas nagalit kay Zaldico? I don't think so. May galit pa rin ako.
Kasi kasangko talaga siya. Kasama sa tingin ko, lalo na sa pag-amin niyang to. Kasi baaring hindi siya nagnakaw, pero pinayagan niya. Ano ya? Pinayagan niya insertion o inamin niya. So hindi nababawasan yun. Pero kahit pa paano, dito, sa totoo lang, mas pagtitingnan niyo sa social media, medyo pinuri na nga siya. Medyo inaano na. Hindi man bayani, pero kahit pa paano, natuwa ang mga tao dahil finally, kahit nga yung mga basketball player, nakita ko lang mga basketball player, nagko-komento na rin at sinasabing, si Marcos, alam mo yun, natuwa ang tao kasi finally, who the fuck, eto na lang who the fuck maniniwala na si Zaldico lang ang may kasalanan dito? Sige nga ho. Sinong nasa tamang pag-iisip na kaya lahat ni Zaldico to? Party list congressman? Siya lang ang nagnakaw lahat nito? Ganon? I don't think so. Ngayon, mas naliwanagan na tao. Kaya pala niya nagawa yun. Yun ang nasa isip ng tao ngayon. Kaya niya pala kayang gawin yun. Kaya pala ang lakas ng loob niya. Remember hindi po ako nagsabi nito. Yung mga nag-akusa sa kanya. O lalo na yung mga congressman dyan, na isang congressman dyan na ngayon pinipilit iligtas si Marcos. Diba? Bilyon. Mantakin mo yun. Bilyon. But at least ngayon, we are really seeing it. Kaya naman pala niya kaya. Kaya naman pala siya nakalusot. Kaya naman pala, kasi mantakin mo yung sinasabi pa lang ni Tiangco na insertion, yun ngang sinasabi nila yung nagpa-park. Sabi nagpa-park, insertion muna natin, project dito, 50 billion. Lagay ko sa distrito mo. Park ang tawag doon. Pero yung sagasa, hindi mo nasasabihan yung congressman. Mabala ka, basta maglalagay ako ng budget dyan. Kukunin ko yan. Diba yan yung sinabi ni Tiangco? Magiging malakas ba ang loob mo na ganyan? Kung isa ka lang nobody? A representative of a party list? Sa totoo, alam naman ng tao yan sa Congress sa House. Pag representative ka lang ng party list, medyo nandun ka sa tabi Pero ikaw, representative ka ng party list, sasagasa ka? Sasagasa mo ibang mga congressman, ako maglalagay akong pera dyan, maglalagay ako dito, maglalagay akong project. Walang iimik sa inyo, putang ina nyo. Ganun ganun ang nangyari. According sa kwento ni Tiangco, according kay Tiangco, sumagasa ng kung ano-anong congressman. Kung ikaw congressman na taga-district na yun, sandali, bakit ako may project ditong 100 million? Sino naglagay nito? Si Zaldico. Putak. Sino yan? Ganon? Papalag ka? Hindi ka papalag kung alam mong hindi lang si Zaldico nagpalagay dyan. May boss yan. At sino boss niyan? Yung tinuro ni Zaldico, si Speaker tsaka si Marcos. Palag ka? Papalag ka ngayon? Sige, bilang congressman na nagpark ka ng project dyan o nagsagasa ka ng project dyan, papalag ka? Kay Marcos at saka kay Romualdez? Gusto mong mayari? Makomilik ka? Ngayon kasi yun ang laban ngayon komilik Tanggal ka dyan. Nagigets niyo ibig ko sabihin, mga kababayan? Simpleng-simple. Walang maniniwala na si Romualdez ay si Zaldico lang ito. Tanga na lang ang maniwala. Ewan ko, dito sa mga to, nagtatanga-tanga, talagang sadyang tanga. Makikita natin na lahat ng kanyang sinabi, katulad na nga ng mga eksperto sinabi, bakit kailangan pa na mag-insert ng 100 billion pesos samantalang kaya namang isama ito sa NEP. So doon pa lamang po, explain ko na, huwag kayong paulit-ulit. Dapat magalit talaga ang tao dahil marami nagsisinungaling para maisalba ang kanilang sarili. Salamat. Next question mula kay Christian Yusores, DZMM.
Hi, Yusek. May mga ulat po na lumabas sa social media na nagpatawag di umano ng meeting si Pangulo sa kanyang security cluster. Is the palace in panic mode dahil so posible po na mag-spark na naman ng panibagong public outrage yung expose ni dating congressman ko? Wala po ako nabalita ang ganyan. At ako sino po ang nagsabi niyan? Muli, patunayan po niya. Tayo po nga ay dapat papunta ng Intramuros Hindi po ba? At meron doon event. So, wala pong panic mode na tayong pinag-uusapan. Kailangan lang po natin Panic mode! magkaroon ng press briefing ngayon para po maipaliwanag sa mga kababayan natin. Oh, hindi sila nag-panic mode. Sabi nga niya, papunta na nga tayo doon, diba, sa Intramuros. Hindi tayo nagpa-panic mode. Kaya nga tayo nagkaroon ng press con Siya mismo, sumuplak sa sarili niya. Kung sino ba talaga ang nagsisinungaling. So, Mr. Saldico, mas maganda po, umuwi kayo dito. Kung maaari. May plano ka ba kay Saldico? Ba't gusto mo umuwi? Hindi. Sinabi na nga ni Saldico may papatay sa kanya. Ba't mo pinauuwi? Hindi. Ako nagtatanong lang naman ako Madam Claire, sabi nga ni Saldico may plano ng papatay siya. Lalo na sa sinabi niya ngayon. Tapos gusto mo siyang pauwiin. Bakit? Anong meron? Ba't mo gustong pauwiin? Bayan nyo na rin po yung ibang mga fugitive na nagtatago sa ibang bansa. Last two questions. First from Katrina Domingo, ABS-CBN. Undersecretary, ano po yung balak ng palasyong gawin to address Zaldico's accusations? Aside from denying it, does the palace intend or the president intend to file charges against him? Depende po. May part 2 pa, sabi niya. Abangan ang part 2. Parang part 1 pa lang to. So malamang gagawa na naman to ng panibagong kwento dahil nadinignan niya kung anong sinabi natin. So abangan natin kung ano na namang tahitahing kwento ang inyong madidinig mula sa kanya. Kaya, be cautious. Now, follow-up question. As mentioned earlier, Zaldico's statements might spark a fresh outrage from the public. How concerned is the president with the upcoming INC rally over the weekend? Alam ko naman po na ang mga miyembro ng INC ay matatalino, makadiyos, makabayan. So alam po nila kung sino nagsisinungaling at alam po nila kung sino ang tunay na nagtatrabaho para sa bayan. So yun lamang po. Tandaan natin, walang ganyang karaming air assets ang Pangulo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami,
Sa